Good morning guys. It's 5:30 a.m. Kailangan ng bumangon para mag-prep ng mga baon nila. Kayo guys, para saan kayo bumabangon? Wow, tagang ginamit yung linya yan. So ito ang itsura ng kitchen natin today guys. And marami akong hugasin na naiwan. Itong mga to, hindi pa yan nahuhugasan. Kasi si Achi, sobrang busy siya kagabi, kahapon. Kaya sabi ko, ako na lang maghuhugas niyan. Kaso pagod na rin talaga ako kagabi. Kaya sabi ko, bukas na, i-rinse lang niya ng water. Sobrang busy na rin nila kambal ngayon. Kasi next week yata, test na nila. Malinis ang ilalim ng hagdan natin, guys. Walang tambak dyan. Yung bag na ni Daddy, nagagamit din niya mamaya yan. Actually, mukhang malinis ang buong bahay. Kasi nilinis ko naman to kahapon. Bago rin na matulog, talaga nagliligpit din ako. Pero mamaya pag may oras ako, gusto ko mag-dust dito sa bahay. Plus, hindi ko pa rin nagagawa mag-steam up guys. Yun yung gusto kong gawin talaga at kailangan kong gawin. And nakahapon, paakyat bago matulog, napansin ko rin ang dami na ng stairs. Kailangan ko siyang vacuum and punasan. Sinabi ko sa sarili ko, magpapahinga ako today, no? Pero ngayon pa lang, ang dami ko nang ini-enumerate na gusto kong gawin buong maghapon. Mga nasa wishlist ko lang naman yan. Tignan natin kung matatapos kong gawin lahat niyang mga pinaplano kong linisin dito sa bahay or mga pinaplano kong ma-accomplish para sa bahay. So ayan guys, prep na muna ako ng baon nila. See you later! And here's their baon for Wednesday guys. Tapos na akong mag-prep. And tosilog pa din. Tosino siya itlog pa rin yung baon. Ito rin kasi yung dinner namin kagabi and talagang sinobrahan ko yung luto para the next day may pambaon sila. 3 lang yun nandito pero 4 yan pinrep ko. Mamaya ko na initin yung kay Kyle tsaka gagawin ko rin siya ng egg pag uwi niya. Yung isa, scrambled egg kasi si Shobe ayaw nun ng sunny side up. Yung puti lang ang kinakain niya sa sunny side up. Ayaw niya nung dilaw. Ewan ko sa batang yun. Ang weird, diba? And then, yung isang egg para kay Achi. And then, yung 2 egg naman, ito yung para kay Daddy. Happy Wednesday, guys! 7:22 a.m. na, guys. And tapos na akong maglinis sa baba. Mag-tidy up lang naman, pero hindi pa ako nakakapag-steam up. Pasok tayo sa room ng mga bata. Pakita ko sa inyo kung anong mga naiwan pa nilang gagawin. Pasok tayo sa room ng kids, guys. Maayos yung room nila. Walang laman yung mesa. May isa lang illustration board dun. Siguro may ginagawa pa sila dyan. And then, yung bed. Yung girls nag-ayos ng bed. Pero si Kyle, ayan. Comforter niya yan. Pink talaga. Wala siyang pakialam sa color. Pero comforter niya yan. And yan lang ang hindi niya niligpit dito. Yung girls talaga maasahan mo na yun. Mag-iligpit ng room yun bago pumasok. And yung damit naman dito, ito yung damit na pinantulog ng 2. Nagsha-shower kasi yung girls after makapagpahinga galing sa school. Tsaka pa lang sila magsha-shower. Kaya yan muna susuotin ulit nila pag uwi nila. Ito namang closet area nila. Ayun, may skirt lang na nakalabas na kailangan ibalik sa closet. Plus, yun nga, yung plastic doon sa taas ng bedding. Dapat, doon binalik ni Kyle tong niya, comforter niya. Doon ang taguan niyan. Plus, itong mga pillows, itong din tinatago. So, yun lang naman yung mga gagawin dito. Diba? Hindi siya laging magulo. Like nung unang pinakita ko sa inyo. Yung mga bata, responsible na yun sa pagdiligpit ng room nila. And pasok naman tayo sa room namin, guys. So, ito lang naman yung itsura ng kama. Yung kama lang magulo. Tapos, yung laundry finold ko, ayan. Yan na lang di ko nababalik sa pwesto nila or hindi ko nalalagay sa closet. The rest, nagawa ko na kagabi. Nabalik ko na sa mga closet nila. Yan na lang yung naiwan pa. And then, kailangan ko lang buksan yung cortina at ibaba yung nakaangat. Yan ang solusyon namin. Para yung aircon di natatakpan pandutulog kami sa gabi. Plus, paano kami naliliwanagan sa umaga. Ayaw ko kasing i-permanently na putulin yung kurtina ko. Ayoko talaga. Gusto ko na mahaba lang yung curtain. Ayoko nang may ganong isang kurtinang maiksi. Kaya okay na sa akin yan na ganyan yung ginagawa namin. I don't mind yung itsura niya pag gabi. Pero pag umaga, gusto ko nakababa ulit yan. Nakakausing tingnan. Kapag ang gulong tingnan yan. Kapag may kurtinang hindi pantay yung haba.
So, magliligpit lang ako ng kwarto namin guys. Ayusin ko lang tong bed. Tapos, i-ready ko na yung susuotin ni Daddy for today. Tapos na ako maglinis ng buong bahay guys. It's 8:22 a.m. Everything's in order na ulit. Pero, hindi pa ako nakapag-vacuum ng mga floors namin guys Nakapag-ligpit-ligpit lang ako. Yung mga kailangan lang i-tidy up. Yun lang naman yung ginawa ko. Nakapasok na rin si Daddy, kaya solong-solo ko na ang bahay. Kapag na-start na ako magdinis ng mga room, nabubukas na ako ng bintana para naman ma-air tong kwarto. And naririnig nyo yung ibon sa labas ng kwarto namin. Kaya naman nakaka-relax lalo sobra. Kasi yung mga ibon, sinasabayan kang maglinis dito sa bahay. Ito yung view sa window namin guys. Dito hindi ko pa kailangan mag-dust kasi kaka-dust ko pa lang. Pero sa sala, kailangan ko talagang gawin yun. So, ayan na guys ang master bedroom. Punta naman tayo sa kids room. Dahil tapos ko na rin linisin ng konti pa siya. Pasok naman tayo sa kids room guys. And, ayan na ang kids room. Same din. Kapag nagligpit ako dito ng konti, pag pinikap ko lang yung mga naiwan nila, yung mga di nila nagawa, binubuksan ko rin yung window dito. Sobrang unti lang naman ginawa ko dito. Mas inayos ko lang yung bed nila ng konti pa. Tapos inayos ko yung comforter ni Kat na hindi niya naligpit. Yung dito naman sa desk area nila, tinabi ko lang yung illustration board na nakalagay dito sa desk nila. Sabi ko naman sa inyo yung mga bata, good job na yan. Alam na nila na kailangan nilang linisin yung room nila. Tuwing umaga, kailangan nilang ayusin yung bed. And ayun na nga, yung comforter pillow sila na ayos ko na sa taas. Plus, yung nag-iisang nakasabit na damit dito, binalik ko na sa closet nila. Kapag may time ako, gusto ko rin kuskusin yung mga walls dito. Tsaka yung sa room din namin, yun na lang yung mga hindi ko pa nakukuskus na wall yung mga sa rooms. Yung sa sala, sa kitchen area, sa buong baba, nagawa ko na lahat yun. Kaya pag may time ako, ito naman ang isusunod ko. And ayun pala yung tsura ng ceiling nila kapag patay ang ilaw, kapag may night light sila. Si astronaut yan. Pagpatay naman TV, ayan, mas maliwanag na. Kaso maliwanag din kasi yung sa may bintana dahil bukas yung curtain. Ayan yung ilaw niya. Ang ganda, no? Hanggang ngayon natutuwa pa rin talaga ako sa ilaw. Ayan, yung mga bata, yan talaga din yung nightlight nila, yung pampatulog din nila kasi yan. Tapos na rin ako maglinis ito sa baba, guys. Pero hindi pa siya nababacuum ni Snow White. Nagbaburn din ako ng candle para bumango yung bahay. Gusto ko na may bango yung bahay talaga. Malapit ko na nga maubos yung candle na niregalo kay Daddy. Ang bango talaga nun. Sabi ko nga, tanungin niya saan nabibili yung candle na yun. Or kung pwedeng bumili. Baka yung nag-supplier niya, yun yung nagbebenta ng candle. Ang ganda ng wall art na to sa YouTube. Ngayon ko lang to nakita. Ang colorful sobra. Dito sa sala, tapos pa lang akong mag-tidy up. Pero, hindi pa ako nakakapag-vacuum nga, hindi pa nakapag-steam mop. Plus, may laundry na naman ako na kailangang i-fold. Andun siya sa may sofa. And, gagawin ko yan habang nakaupo at nagpapahinga ng konti. Alam niyo naman, yun talaga ang gawain ko. Nakaupo, yun ang rest time ko, pero nagpo-fold naman ng laundry. Pero gusto ko talaga, bago maupo, wala na ako nakikitang visual clutter sa bahay. And pagkaupo ko, doon ko naman ipaparan si Snow White para makapag-vacuum na din siya. Kanina nga rin pala, pagkatid namin sa mga bata, namili na rin ako. Dito lang sa loob ng subdivision. Di ba nabanggit ko sa inyo na may mga bilihan ng gulay dito, kaya hindi na ako bumibili sa grocery. Dito na lang ako namamalengke. Nahugasan ko na rin lahat ng mga naiwan ni Aching dishes kagabi, plus yung mga ginamit ko rin kanina. And syempre nakapagpunas-punas na rin ulit ako dito sa kusina. Nakapaglinis na rin ako dito. Kailangan talaga laging punas ng mga counters para iwas langgam, iwas ipis at kahit anong insekto sa bahay. Wala silang pupuntahan. Kaya dapat punas palagi kada may gagawin. Kung may narinig kayong ingay guys sa background ko, maliban doon sa mga ibon na nagtitweet-tweet, yung dishwasher ko yun kasi nakasalang din siya. Everything's in order na sa bahay kaya mas masarap nang umupo at magpahinga ng konti. Then mamaya naman, pagkatapos magpahinga,
Tatry ko muna mag-steam up and then magluluto na kaagad ako nung pang-dinner namin. Gusto ko maagang makaluto ngayon kasi mamaya magwo-walking din ako. Sana hindi umulan. Sobrang maulan na talaga these days. Kaya naman nasisira din ang schedule ko ng walking. Upo na ako guys and I'll see you all later. 1 PM na pala guys. Hindi ko napansin yung oras. Hindi pa ako nagla-lunch. Wala pa akong kinakain buong umaga. Nag-edit ako ng vlog nung after ko mag-fold ng laundry. Hindi ko napansin na 1 PM na pala. Wala pa rin si Kyle. Buto na lang pinagdala ko ng baon yun, ng snack na egg at saka tuna. Hindi pa nagla-lunch yun. Kailangan ko rin tanungin kung nasaan na siya. Malamang naglalaro yun. Let's eat guys! Grabe. Sa pag-i-edit, nakalimutan ko na lunchtime na pala. Kain po tayo. 2:55 PM na guys and nagcha-chop na ako ng veggies para sa lulutuin kong curry. Ito namang tirang carrots para sa carrot cake yan. Bukas sana magawa ko yung carrot cake. And then yung kamote, ilalaga ko lang yan. Mahilig akong kumain ng kamote. Ito na nagcha-chop ko yung carrots. Magpipil na ako ng potato and then yung onion. So, stir fry ko muna yan bago ko lagay sa instant pan. So, kailangan ko din mag-slice nung meat para sa curry. Dito na rin ako magluluto sa dining table. Kasi dito naman ako nagpe-prep. Yung pag-stir fry lang naman. Tapos, sa instant pot ko lulutuin yung curry. Yung Japanese curry na niluluto ko palagi. Tinatapos ko lang din mag-edit ng vlog guys. And upload ko na and ready na yun para bukas. So may vlog ulit tayo bukas. Pagpasensya nyo na ang mukha ko. Wala pang kaayos-ayos guys. Mula pagising hindi mo lang napulbuhan yung mukha na yan. Tuloy-tuloy lang sa pagkilos dito sa bahay. And mag-isa rin ako dito sa bahay. Wala pa siya Kyle. Naku, nabisi na naman sa paglalaro yun. Tuloy ko na yung pagpiprep ko guys kasi dapat mamaya mga 4 o'clock tapos na akong magluto para makapag-walking ako. $4.49 na guys and patapos na rin yung luluto ko and nandyan na rin sila kambal and sobrang init pa sa labas kung nakita nyo naman sa background ko ang liwaliwanag sa kwarto kasi sobrang init pa sa labas pero nagbihis na ako para kapag hindi na mainit makapag walking na rin ako and ito yung outfit ko for today. So naka-black lang ako na shorts, yung Nike, tapos yung blouse ko na cheetah print yata ang tawag dito. Tapos, yung shoes ko na Nike. And nababa na ulit ako guys. Tatapusin ko lang niluluto ko. Sasatay ko lang ulit yun. And lalabas na rin ako guys kapag hindi na ganun kainit. Luto na yung curry guys. Ito yung Japanese na curry. Pag ito niluluto ko, walang problema sa mga bata. And I'm sure madami makakain yun. Let's eat guys! Mainit-init pa rin guys. Pero naglalakad na ako. 5 o'clock na kasi. Tapos na rin ako magluto. Actually, hindi naman ako nagmamadaling umuwi. Kaya, mas makapaglakad ako ng matagal. Hopefully, yun, more than 10,000 ulit today kung kakayanin. Kasi kahapon din naman ako naglakad. Pahinga ako. So, lakad na ako guys. Sama kayo sa akin maglakad. Ang araw pa. Masusunog tayo nito. Tatago na lang ako sa araw. Ito sa kabila. Taguan natin yung araw.
Nakaka 9,000 steps na ako guys. And 6:23 na, 6:30. And tuloy pa rin ako maglalakad. Madilim na, ang bilis tumilim. Nakaka 10:04 na ako guys. Pero gusto ko pang maglakad. So nawala yung Spotify ko. Nag-offline siya. Hindi ko alam bakit. May data pa rin naman ako. Pero nawala siya. Kaya medyo nahihirapan ako kasi wala akong narinig na music. Tuloy parang kinakalaban ko yung sarili ko na gusto ko pang maglakad. Pero at the same time, gusto ko rin umuwi na. Dahil nga wala naman akong music na nakakalibang sa akin. Pero tingnan ko kung makakatuloy-tuloy pa ako. Pero sa ngayon, naglalakad pa ako. Palayo pa rin ang bahay to. Naka 12,236 steps na ako guys. Uuwi na ako. Okay na to. Gusto ko sana mag 14,000. Pero bukas na lang. Bukas na lang ang babawi. Good morning guys. It's 5:30 a.m. Last day ng school ng mga bata. It's Thursday. Kasi pag Friday, asynchronous class lang sila. Nag-uumapaw na yung laundry ko guys. Friday ako mag-laundry ulit. So mamaya, isusort ko na to. Mamayang pag-uwi nila, yun na lang isusort ko na laundry. Tapos sa Friday morning, isasalang ko na to. Maayos ang sala. Nakapagligpit naman ako dito bago umakyat kagabi. Dito naman sa kusina, yung lagi ko namang inaayos yung mga dishes na dry na. Kailangan lang ibalik sa pwesto yan. Yun lang naman yung mga gagawin ko ngayong umaga. And i-heat up ko lang yung food nila. Dahil na-prep ko na yun kagabi, kailangan ko lang siyang i-microwave na lang. Ang agenda ko for today, mag-steam up. Yun lang. Tsaka baka mag-das, hindi ko nagawa kahapon lahat yun. Heat up na ako ng food nila guys, and I'll see you all later. And after mag-heat up ng food, maghahatid, tapos gagawin ko na lahat ng paglilinis ito sa bahay. And here's our baon for Thursday guys. Japanese curry. Kung ano yung dinner namin kagabi, yun din yung baon nila today. Ganun naman talaga pa nagpe-prep ako. Yung niluluto ko ng dinner, ginadamihan ko na para yun na din ang pambaon nila. And kagabi pa lang na-prep ko na to guys. Sinipag ko na nga lang to ngayong umaga. Yun ang mga gusto ko nga niluluto. Yung pwede kong i-prep ng gabi para kinabukasan, microwave ko na lang. Mas madali ang umaga ko. Happy Thursday guys! Pasok naman tayo sa room ng mga bata, guys. And, ito ang itsura ng room nila.
Hindi ko sila pinagligpit ng bed. Sinabihan ko talaga sila na wag nang magligpit ng bed kasi itong dalawa, 1 a.m. na natulog dahil sa ginagawa nilang homework. Performance task yata yun o project nila. Natapos na daw silang gawin 1 a.m. sabi ni Kyle. Kawawa din nga kasi puyat na naman sila ngayon. Malapit na rin kasi ang exams kaya puro na naman pasahan ng mga performance tasks, ng mga project. Kaya yung dalawa, busy na talaga. Kanina nag-alarm na yung 6:20 kong alarm. Sabi ko, bumaba na sila. Huwag na magligpit ng higaan. Ako na bahala sa higaan. Hindi naman kasi lagi na hindi nila nagagawa yan. Kaya pag busy sila, kailangan talaga saluhin ko muna yung mga gagawin nila kasi kawawa naman yung mga bata. And saglit lang naman sa akin to. Napaka-easy naman gawin to. At least hindi ganun ka gulo yung kwarto nila. Yung bed lang talaga yung hindi na ayos. And pasok din tayo sa room namin guys. So dito naman, bed lang din ang kailangan kong ligpitin. And kailangan ko rin ding buksan yung curtain, tapos yung window magbukas din para ma-airman lang yung room ng 30 minutes to 1 hour bago ko isara ulit. Ganon din sa room ng kids, bubuksan ko rin ng bintana doon habang inaayos ko na para nai-air din yung room. Everyday ganon talaga yung ginagawa ko. So, ayan guys, magliligpit na ako and i-ready ko na rin yung damit ni Daddy for today. Ganun talaga yung routine ko. Pag umakyat na ako, i-ready ko na yung damit ni Daddy, then magsisimula na akong mag-ayos ito sa taas. Tapos na akong magligpit sa master bedroom guys. Mabilis lang naman talaga to dahil yung bed lang naman yung magulo. And ayan, nakaprep na yung susutin na damit ni Daddy for today. Ako talagang taga-ayos ng wardrobe niya every single day. Kahit pag weekend, ako pa rin na nag-aasikaso ng wardrobe niya. Kaya si Kel, ginagaya na rin siya. Actually, happy naman akong gawin yun para sa kanilang dalawa. Hindi lang naman sa kanilang dalawa, even sa girls. Lagi tinatanong din ako ng girls kung okay ba yung suot nila and then kung okay ba yung mga naiisip nila na outfit. Ako talaga yung wardrobe assistant or stylist. Yun ang tawag nga doon. Ako ang stylist nila. Punta naman tayo sa kids room, guys. Pasok naman tayo sa kids room, guys. Tapos ko nang ligpitin ng onti to. Hindi naman ganun karami rin yung kailangan kong ligpitin dito. Nakita nyo naman kanina. Ang tunog ng floor namin dito, narinig yung pagpasok ko. Ubod lang kasi yung floor and maingit na talaga siya. Yun ba yung term doon? Maingit o malangit-ngit? Hindi ko alam kung anong tamang Tagalog term. Ayan na, maayos na ang bed ulit nila guys. Nakakatuwa ng tignan. Yan lang naman yung major na naiwan nila kayo nang di naayos. And nag-take advantage na rin ako. Pinagpag ko ng maigi yung bedsheet nila, tsaka yung comforter. And of course, itong desk, clear na ulit yung mga laman. Nalikpit ko na yung mga dapat tanggalin. And konti lang naman din talaga, hindi lang nila talaga nagawa kasi nagmamadali na sila kanina at antok na antok pa. Bilin ko nga sa girls kapag may rest time sa school, try na umidlip kapag may mga break sila. Si Kyle naman kasi katatapos na ng exam, kaya maluwag ang schedule nun ngayon. Busy lang yun sa pagbabalibol. So ayan na guys, ang room ng mga bata. Few minutes lang naman sa akin to, kaya I don't mind na kailangan kong gawin yung mga bagay na yun kapag hindi nila kaya dahil wala na silang time. At alam ko naman talaga na yung dalawa sobrang nag-aaral lang mabuti. Kaya enough na sa akin yun. Hindi naman na hindi nila nagagawa to dahil busy lang sila sa mga gadget nila. Talagang busy sila sa schoolwork. Ito naman ang sala guys, nakapag lipit-lipit na ako ng konti. Though konti lang naman talaga, kanina naman nakita nyo halos walang lilikpitin na dito. Pero syempre, nagugulo yung mga upuan pag bumaba na sila kapag nag-ready sila ng umaga. Kaya kailangan mag-straighten up lang ulit dito sa living area. Dahil talaga nagugulo ulit yan pagbaba nila dito ng umaga habang nag-ready sila. Pero easy task lang naman yun. Sobrang bilis lang nun guys para sa akin. And kapag sa bahay talaga, lahat ng gamit may pwesto naman. At sobrang daling ibalik lang yung mga gamit sa pwesto nila. Kaya dapat talaga there's a place for everything and everything is in its place para hindi chaos ang bahay.
And of course, dapat ino-orient talaga sila sa mga pwesto ng mga gamit. Kung hindi, ako lang nakakaalam nun, guys. And kahit may pwesto pa ang lahat, hindi magiging maayos ang bahay. Kasi hindi nila mababalik sa mga pwesto yun. Tsaka laging tanong lang yun, Mami, nasa ng ganito, nasa ng ganyan. Kaya kapag naglilipat ako ng pwesto ng mga gamit, ino-orient ko talaga silang lahat. Nandito na yung pwesto ng ganito, ha? And then yung pagpapwesto ng gamit, trial and error din talaga yan. Kasi depende kung paano nyo ginagamit sila. Siyempre in time, mas nalalaman nyo ano yung mas tamang pwesto na functional para sa inyo. Swerte na lang kung makuha nyo in the first time ng pag-arrange na yun na kaagad yung magandang pwesto. Madalas kasi kapag nagagamit yun na yung space, mas doon nyo nalalaman paano ipapwesto yung mga gamit. Kaya kami rin dito sa rental home, 6 months bago kami talagang mas naisip namin yung mas pinaka-okay na mga pwesto ng mga gamit. Ilang ikot na yung mga gamit dito. And sobrang pinag-iisipan namin kung ano ba yung mga dapat bang i-purchase, kung ano ba yung dapat kailangan, or pwede naman mag-work na kung ano lang yung meron kami. Itong kitchen counter na to, kung nafa-follow nyo ko sa FB, nakailang ikot na yan, yung mga pwesto ng mga gamit dyan. Kasi talagang sinusubukan ko and tinitingnan ko alin ba yung mga pwesto na mas magiging okay para sa lahat. Depende sa paggamit namin nitong kusina. Itong mga block na metal shelves na to, dapat para sa gym ni daddy yan. Kaso lumipat nga kami and naisip ko ito na lang dadalhin ko para gawing pantry area tsaka lalagyan ng mga small kitchen appliances namin. Meron ako nung white na nasa pantry ko dati. Pero hindi na namin dinala yun and doon namin in-store iba pang mga gamit namin. Pero soon, kailangan din namin ayusin din yun. Lalo na guys, kapag malit ang space nyo, matinding isipan talaga no, kung paano i-organize ang mga gamit. Kung paano pagkakasyahin yung mga bagay na kailangan nyo talaga. Dito sa rental home, talagang pinag-iisipan ko kung paano namin pepwesto yung mga gamit namin. And so far naman, nag-work naman na. At naisipan ko naman sila ng pwesto. May iba na hindi pa rin okay sa paningin at saka masikip, pero ganun talaga. Yun lang ang space na meron. Sobrang dami nagtatanong bakit kami lumipat and kung paano na yung isang bahay. Sorry guys, pero yung dahilan, hindi ko na masishare talaga yun. Pero ang masasabi ko lang is, for everyone's peace of mind. Kaya kailangang lumipat muna kami. And kung nasan kami ngayon, happy naman kami, buo ang pamilya namin, and may peace of mind kami. And tingin ko, yun ang isa sa mga pinaka-importante. Yung magkakasama kami, and kontento naman kami sa kung anong meron kami sa ngayon. Na-enjoy namin ang outdoor dito ngayon, nakapag-walking ako, and then kami ni Kyle, nakakalabas din kami, nakapaglaro kami sa labas, nakapag-bike din kami minsan, nag-eco bike din ako sa loob ng subdivision. Yung mga bata, nautusan pumunta sa 7-Eleven na sila lang, naglalakad lang din sila pa uwi, kaya nakakatuwa, may mga pros, may mga cons, pero sa ngayon, ang titignan ko lang yung mga pros. And alam ko, may plans si God na bigger for us. And I trust God. So, ayan guys. Ang buong bahay. Mapaandarin ko na rin si Snow White. And then, pahingang konti yon. Tapos, magsi-steam up naman ako. And then, mamaya, tatry kong magawa na yung carrot cake. Kailangan ko na talagang gawin yung carrot cake.